When life feels like it's falling apart. When depression hits and everything inside you screams that you're alone, abandoned, or not enough. Anchoring yourself in God and His promises is like grabbing onto a rock in the middle of a raging storm. The world will tell you to trust your feelings, but feelings are like waves, up one moment, down the next. God's word, though, that's bedrock. Romans 8 verse 37 says, "Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us." That means no matter what's coming against you, depression, fear, shame, you're not just scraping by. You're more than a conqueror because Jesus already won the victory for you. Your feelings might say you're defeated, but God says you're victorious. Who are you going to believe? Isaiah 43 verse 2 promises, "When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee." God never says you won't go through hard times. He says He'll be with you in the middle of them. Depression might make you feel like you're drowning or burning up, but God's presence is your guarantee that you won't be destroyed. He's your stronghold, your safe place, your unshakable foundation. When you anchor yourself in these promises, you're not ignoring your pain, you're refusing to let it define you. You're choosing to believe what God says over what your mind or circumstances scream at you. That's where real stability comes from, not from pretending everything's okay, but from knowing that, even when it's not, God is still good, still with you, and still working for your good. Kapag dumaan ka sa mga tubig, ako'y makasasama mo, at sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag naglakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang apoy ay hindi mag-aapoy sa iyo. Isaiah 43, versikulo 2, KJV. Kapag parang nagwawasak ang buhay, kapag dumapo ang depresyon, at lahat sa loob mo ay sumisigaw, na nag-isa ka iniwanan, o hindi sapat ang pag-angkla sa sarili mo, sa Diyos at sa Kanyang mga pangako ay parang humahawak sa isang bato sa gitna ng malakas na bagyo. Sasabihin sa iyo ng mundo na magtiwala sa iyong mga damdamin, ngunit ang mga damdamin ay parang mga alon, minsang mataas, minsang mababa ang salita ng Diyos. Gayunpaman, iyan ang batayan, ang Roma 8, versikulo 37 ay nagsasabi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayong mga nagwagi sa pamamagitan niya, na umibig sa atin. Ibig sabihin kahit ano pa ang laban sa iyo, depresyon, takot, kahihiyan, hindi ka lang basta nagtatangkang makatawid. higit ka pa sa isang nagwagi, dahil si Jesus ay nanalo na ng tagumpay para sa iyo. Maaaring sabihin ng iyong mga damdamin na ikaw ay talunan, ngunit sinasabi ng Diyos na ikaw ay nagwagi. Sino ang paniniwalaan mo? Ang Isaiah 43, versikulo 2 ay nangangako. Kapag dumaan ka sa mga tubig, ako'y makakasama mo, at sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag naglakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, niyang apoy ay hindi mag-aapoy sa iyo. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na hindi ka dadaan sa mga mahihirap na panahon. Sinasabi iyan ang magkakasama.
ang iyong garantiya na hindi ka mawawasak. Siya ang iyong kuta, ang iyong ligtas na lugar, ang iyong matibay na pundasyon. Kapag iniaangkla mo ang iyong sarili sa mga pangakong ito, hindi mo binabalewala ang iyong sakit. Tinatanggihan mong hayaan itong tukuyin ka. Pinipili mong maniwala sa sinasabi Ang Diyos kaysa sa sinisigaw ng iyong isipan o mga kalagayan, di dyan nagmumula ang tunay na katatagan. Di sa pagpapanggap na lahat ay maayos, kundi sa pag-alam na kahit hindi ito maayos, ang Diyos ay mabuti pa rin. Kasama mo pa rin at patuloy na nagtatrabaho para sa iyong kabutihan. Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.